Ano nga yung apat na elemento ng faithfulness pag sinabi natin God is faithful, kung kayo po ay may natatandaan, baka sakali? Number 1, God is faithful. Ano yung unang-unang elemento? In His person. Okay, yeah. So kaya maaasahan natin ng Diyos kasi personality niya yun eh. Wala siyang struggle. Di ba? Yung doctrine of immutability, yung hindi siya nagbabago. There's no shadow of turning. Okay? Great is thy faithfulness. Pangalawa, the party involved in a covenant. Kasi faithfulness has something to do with a covenant relationship. And then, yung content, yung features ng covenant, yung promises ng covenant. So, meron siyang pinapangako sa covenant. Okay? At lastly, yung kanyang power, which is sovereign, kaya meron siyang capacity to fulfill any kind of, or any content in the covenant. So, ngayon natin pong pagtutuunan ng pansin, yung pong kanyang, the content of the covenant. Ano po ba yung kanyang commitment sa atin? Okay? Ano po yung commitment sa covenant? So, ang Diyos ay nag-initiate ng covenant at yan po ay nasa 4 Gospels. Makikita po natin, Book of John, Mark, Matthew, Luke, nandun po yun. Okay? So, yan po yung isa sa mga insidente sa Biblia na nangyari na nasa 4 na Gospels. At nung kanyang initiate po yung covenant na yan, yun po yung last night na, okay? At pagkatapos, tuloy-tuloy na po yung kanyang arrest. Obviously, generally, ang content po ng covenant ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at ang sabi niya nga po sa matapos po ma-initiate ang covenant in chapter 13 of the book of John, yung hinugasan niya ang mga disciples' feet. In chapter, tuloy-tuloy po yun, oras po lamang ang pagitan niya, hanggang crucifixion po yan the following day. That is Thursday night. So, chapter 14, yun po yung kanyang pangako, let not your heart be troubled. Okay, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you, I go to prepare a place for you. Diba? So, yun po yung gabi yung sinasabi niya rin, if I go to prepare a place for you, I will come again. And receive you unto myself, so that where I am, there ye may be also. Ibig sabihin, magsasama tayo ng walang hanggan. Yan ang sabi ng Panginoon. Gusto ko kung saan ako nanduro, nandun din kayo. Kukunin ko kayo, at pagkatapos isasama ko kayo, at tayo magsasama forever and ever. So, yun po yung sa rapture na hinihintay po natin in 1 Thessalonians chapter 4. Okay? So, nakita po natin, ang pinaka-general content po ng covenant ay pangako niya na magsasama tayo magpasawalang hanggan. So, yun po yung kanyang sinabi noong gabing yun, in my Father's house. At pagkatapos, ang sabi niya sa kanyang covenant ay, aalis ako, chapter 14, di ba? I'm the way, the truth, and the light. Tinatanong siya ng mga alagad, at tinatanong siya ni Philip, saan ba ang daan? Saan ka ba pupunta? Diba? At pakita niyo sa amin ng Ama, at okay na kami. Sinabi ni Pedro, na saan ka ba pupunta? Diba? Sa hindi niyo kayang puntahan ang pupuntahan ko. Pero ako ay pagbalik ko, ang sabi niya, pag alis ko, I will give you a comforter. Ano yung comforter? Yan. So, the comforter is parakleto. In Greek, ang ibig sabihin po noon is to go along with. Na ang ibig sabihin po ba implication, meron kayong alalay, my presence will still be with you, but through the Holy Spirit. I will not leave you comfortless. Diba? So, kaya sa chapter 16, yun po pinaliwanag doon, yung comforter. Diba? He will guide you into all truth. Ang sabi po sa chapter 16. So, ano pa po yung content ng covenant kung titingnan natin? So, napakalino po sa New Testament na we are in a covenant relationship with God. Okay? Kaya nga po may Lord's Supper because this is where He instituted the covenant and this is a reminder for us of the covenant, that we are in a covenant relationship. Kaya ito'y ginagawa po natin, okay, once a month to remind us of the covenant. Okay? So ngayon, atin pong titingnan ng konti ang content ng covenant
na meron dito, ang promise ng Panginoon actually, kaya tayo bibigyan ng Comforter, the Holy Spirit, para ma-fulfill po natin yung pong part naman natin. Kasi ang part niya, okay, kanyang ipupulfill. Kukunin niya tayo at habang wala pa siya, bibigyan niya tayo ng Comforter. Kaya, tinupad ba niya ang kanyang commitment na bibigyan tayo ng Holy Spirit? Natural, nangyari po yan. Pagkakit niya sa langit, naghintay po ng ilang araw ang mga disipulo at habang sila po ay nag-gather sa upper room kung tawagin, ay bumaba po ang Holy Spirit to fulfill, okay, as a token of God's faithfulness. Ang isang token ng kanyang faithfulness ay sa rapture na malapit na. Okay, so another thing gusto ko pong i-remind kayo, yung pong pagbabalik ng Panginoon, if you are updated with what is happening sa ngayon na nangyayari po sa Israel, talagang massive po yung kanilang pag-pin down sa mga Hamas. Nagtatago na lamang po sila sa tunnel at ang kanila pong balak ngayon ay bahain ang tunnel. Meron na pong 4 na malalaking pump na nakatutok po doon sa dagat para po ipasok po yung tubig doon po sa tunnel na parang mga daga silang lalabas mamaya. At sa labasan po nila nakaabong na napakarami pong tunnel doon sa ilalim. And the only way na kanila pong balak na gawin na wala pong confirmation ay bahain ang tunnel. Okay, so ngayon po, meron pong balita na sa intelligence report na magkakaroon po ng surprise attack, ladies and gentlemen, Iran, Russia, Turkey, maybe China, and Libya, and Lebanon, and all those neighboring countries na galit po sa Israel. So ano pong ibig sabihin nun pag nangyari po yung surprise attack? Di ba? So ang gulo po nangyayari sa Israel, meron pong grupo na sila po ay gustong lipulin, walain sa mundo. Yun po yun eh. Meron pong gusto silang lipulin, lumipol. Yun po yung mga Islamic countries. Kaya po magulo kasi natural, ang Israel ayaw po magpalipol. Kaya may gera. So habang napakalaki na po ng gera niyan, eventually, okay, doon po sa Quran, Bible, sa kanilang Quran, ang kanilang pong hinihintay na Messiah, Mahdi, okay, ay magsasign po ng peace agreement with Israel. Nakalagay din po yun sa kanila eh. Na sa atin naman, sa ating Bible, yun po yung Antichrist. Di ba? So ngayon, para magkaroon ng peace agreement, anong dapat meron? Obvious, di ba? Dapat may gerang hindi maasasawata. Dapat may gerang hindi maaawat. At ang aawat lamang ay ang si Mahdi. Naalala ko may si Mahdi eh. No? So, yun lamang ang pwedeng umawat yan. At yan po ay napipinto na. Napipinto na po yan, mga kapatid. Hindi na po yan masasawata ang gulo nangyayari. Okay? Malapit na po yung rapture, malapit na tuparin ng Panginoon ang kanyang faithfulness. Nakukunin niya tayo. Are you excited? Wait, talaga. Huwag muna, pastor, di pa ako nag-aasawa eh. Naasawa pa ako. Huwag muna, pastor, may transaction pa kami, magpipirmahan pa, sayang naman. Sana huwag muna. Well, there's no greater thing here on earth to be compared with the glory that shall be revealed when Christ will come. So, yun po yung isang pangako niya. Pero, mga kapatid, ang isa pong pangako ng Panginoon sa atin dito, na gusto ko nyo pagtuunan ng pansin, dalawa. Meron ang promise ng Panginoon for the bride, okay, sa New Testament, tayo po yun, is more on in eternity. So, nung minabasa ko kong book na New Testament is more on spirituality than material things. Sabi doon, na may point naman, kaya tingnan po natin lagi na yung pong inaawit natin madalas na galing po sa Matthew chapter 25, well done thou good and faithful servant. So yung pong word na faithful, meron pong commitment tayo kay Christ na bilang groom, tayo po dito na naiwan as Christ, as bride, faithful. Okay? So ngayon, kaya makita po natin doon, very dominant po yung word, well done, good and faithful servant. So God is requiring faithfulness. Nung tayo po'y nagkaroon ng covenant relation sa Kanya, He is faithful and we are expected also to be faithful. At makita po natin, ang emphasis ng faithfulness natin is reward in eternity. Kasi ang target ng Panginoon, hindi naman dito ang relationship natin lang eh. Dito ay parang, ito yung parang pinaka-testing natin dito
kung paano tayo magiging faithful at yun ang determining factor ng grander relationship natin in eternity. Kaya huwag po tayo mapopokus po dito sa lupa na dito po yung relationship. No. Dito po nagpapaganda. Yes, wala pong problema. Gusto na rin magandang buhay natin dito. Pero ang on top of everything, ang buhay na po natin dito sa mundo dapat is characterized with faithfulness para sa Kanya. We are in a relationship. We are in a covenant relationship. He is the groom and we are the bride. And faithfulness is a must. Katulad din po ng nagre-require tayo ng faithfulness sa relationship ng husband and wife dito sa lupa, the same thing with spirituality. Christ is the groom and we are the church and we are expected to be faithful. Amen? So yung mga pangako niya, okay, ay makiklaim po natin yon with our faithfulness din. Hindi po pwedeng mararanasan natin ang mga pangako ng Panginoon sa ating buhay na hindi naman tayo faithful. Kaya kung meron tayong pinaka-problema sa buhay natin dito sa mundo, paano maging faithful? Yan po yung unang-una lahat, di ba? Kaya nga tayo yung intentionality natin na iwasan ng kasalanan, intentionally natin na intentional, hindi tayo magsasalita ng masama, intention talaga natin na tayo talaga susunod sa Panginoon. That is intentional. That is supposed to be the most powerful intention and the highest intention and the most intense intentional na meron tayo sa ating buhay to be faithful with Christ. Di ba? At kung tayo pinagpapaka-faithful kay Christ, sa totoo lang, naku, napakapal ng mga asawa natin. Wala silang problema sa atin sa faithfulness. Amen? Napakapalad nyo. Nakapag-asawa kayo ng Christian. Nagpapaka-faithful kay Lord. Amen ba tayo dyan, mga laymen? Ay, walang nag-e-amen. Tango lang. Mukhang hindi nagpapaka-faithful yung mga laymen natin dito, ha? Di ba? Okay. So ngayon, mga kapatid, grabe, ang prominent na covenant relationship sa Old Testament is Abrahamic covenant and Davidic covenant. Kasi yun po may kinalaman sa pagdating ni Christ. Okay? So, ano po ba yung Abrahamic covenant? Ang Abrahamic covenant, nagsimula po yan sa Genesis chapter 12. Okay? At yung pong promise at commitment ni God the Father kay Abraham, down to the line, pupulfill po yan papunta kay Christ. In Genesis chapter 12, tingnan po natin, yung pong 5 bagay na titingnan natin na commitment ng Panginoon sa atin. Okay? Dito sa mundo. At meron po diyang isa hanggang sa kabilang buhay. Okay. In chapter 12, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country. So dito po, nag-initiate ang Panginoon ng covenant na finally established during the time of Moses. But here in this scenario, ang Panginoon ay nag-establish na po ng covenant. Okay? Umalis ka dyan sa lugar na kinalalagyan mo, sa iyong mga kamag-anak, in your father's house, and to a land that I will show you. Payag ka ba? Okay ka ba? Diba? Umalis ka dyan, and then, mag-i-establish ako ng relationship sa'yo. Okay? And then, in verse 2, ang sabi ng Panginoon, eto na. Ito na yung commitment ng Panginoon. Number 1, I will make a great nation out of you. It means posterity. Mga kapatid, personally, kinlaim ko po yan. Okay? Being one with Abraham. We are one with Abraham in the New Testament because we are the seed of Abraham. The blood of Abraham, the promise of God for Abraham is also with us in the New Testament. Titingnan muna natin sa New Testament. Balikan natin muna. Sa Galatians chapter 3 verse 16, Galatians 3:16. Now, to Abraham and his seed were the promises made. So, hindi po lamang kay Abraham yan. Hindi lamang yan sa Jew. Sino po ba yung seed ni Abraham? He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Hindi lamang kay Christ po yung seed. Verse 29, last verse of Genesis chapter 3. Tingnan po natin. Verse 29, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Mga kapatid, grabe. Almost 4,000 years ago, nagkaroon ng commitment si God kay Abraham para sa atin. Amazing grace, no? So yung promises ng Panginoon made with Abraham is also for us.
Balikan natin Genesis chapter 12. Ano yung promise ni God? Through Christ. Okay? Number 1, I will make thee a great nation. A great church. A great posterity. Great family. Pag sinabing nation, dadami ang lahi mo. Pararamihin ko yung, gagawin kitang nation. I will build a posterity. Lahi, generation. Okay? So, nagkiklaim ako, kaya sinabi ng Panginoon sa Psalms 112, Blessed, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. His seed shall be mighty. Kaya pag kami po ay may mga pinag-uusapan sa aming mga anak, lalo na kay Jar at saka si Jade, anuman ang nagiging problema nila sa kanilang mga pag-uugali ngayon, I still believe that they are mighty. Kaya nung nakita ko sila na nag-perform nung nakaraan, nagulat ako sa kanila, ba? Pwede pala sila mag-MC. So, I am seeing leadership in them. Kasi mag-MC ka, leader ka, di ba? So, I am claiming that. Kahit anong problema namin sa mga anak namin, still the claim is there because that is the promise of God. And I am believing that the church that I am pastoring is mighty. Wow. Amen? Kiniklaim ko po yun. Okay? Kaya hindi ako papayag na ang church na pinagpapastoran ko ay sabog-sabog tayo. Kahit kukunti tayo, basta tayo ay united, intact. Di ba? Kaya kanina papunta pa lang ako dito, excited ako na maglo-Lord Supper tayo as a covenant. Amen? So, pangako po ng Panginoon yan, I will make a great nation. Yan po yung nagkatotoo sa Amerika. Great nation. And then next verse. Ayan. So, 1:12 to, no? So, balikan natin ng Genesis. I will make of thee a great nation that is posterity. Okay? Kaya po, dito tayo, idealistic tayo. Ang prayer ko po, nagsisimula akong pastor, I want to be an ideal pastor. An ideal father of my children, an ideal husband of my wife. So, yan po yung mga prayer ko. Kasi, greatness ang pinag-uusapan eh. Ang purpose ng Panginoon sa atin, maging great tayo. Di ba? Great yung church natin, great yung family natin. Great nation yan eh. Kaya don't settle for something lesser than that. Bago-bago po akong pastor, nasa utak ko na itong mga bagay na to. Inuulit-ulit ko lang po sa atin. Okay? So, ang plano ng Panginoon is great nation and I will bless you prosperity. Again, we are not a proponent of prosperity gospel. As I have said, the more we are not proponent of poverty gospel. Hindi ba? So, ang objective ng Panginoon sa atin, i-prosper tayo. Ang isang palatandaan talaga dyan, kung hindi ka ipaprosper ng Panginoon in all aspect, even materially, paano ka magiging blessing sa tao? Kung kulelat ka, kung ang mga Kristiyano na andito, pagka nakikita-kita, puro daingan sa hirap. daingan sa problema. Di ba? Gaganahan ba mga kapitbahay natin, mga tao nakakakilala sa atin? Look, walang dyan mo sa church na inyo. Kaya naka-attend puro iyak at problema pinag-uusapan. Di ba? So, ang gusto ng Panginoon, i-prosper tayo. Di ba? Isa pangako ng Panginoon yan. Down the line, di ba? Papunta sa atin. Okay? Nakita nyo? Posterity. Prosperity. Again, Kevin, huwag mo nang itatanong sa Diyos kung ipaprosper ka o hindi. James, huwag mo nang itatanong kay God, Lord, aasenso ba kami? Lord, magkakaganito ba kami? Hindi na pinag-uusapan yung sinabi ng Lord, I will bless thee. You're entitled to claim the promise made with Abraham because you are what? A seed of Abraham according to the Galatians chapter 3 verse 29. Amen? So hindi na pag-uusapan and make thy name great. Binigyan ka ng pangalan ng mga magulang mo, but that name came from God without you knowing it. The name Noel is from the Lord. At yung pangalan yung iisa-isa, ay hindi yan nilagay ng Panginoon ng pangalan, Noel Anciano, para maging api-apihan. At kapag naririnig, ang pangit ng pinag-uusapan, no! Pinatawad ako ng Panginoon kung may mga bagay akong nagawa, nasira ang pangalan yan, pero hindi yan ang intention ng Panginoon sa buhay natin. Gusto ng Panginoon pag narinig si Windel Castañeda, ang pinag-uusapan, nakakatawa yung taong yan. Pag napag-usapan si Dennis Garces, grabe yan. Napaka-maunawain sa asawa, mapagmahal sa asawa yan. Lahat ng gusto ng asawa, binibili.
Amen. Di ba? O, ang pangalan mo, pag narinig naman classmates mo, anong sinasabi na tungkol sa pangalan mo? Bantot mo ng pangalan yan. Di ba? So, yan ang gusto ng prestigious. So, may mga passage dyan na nakalaan ng Israel, kinatatakutan yan kapag sila'y faithful. Pero pag hindi naman, talagang inaapi-api rin sila. Okay? So, make the name great, posterity, prosperity, prestige. Di ba? So, nire-remind ko lang kayo yan. And thou shalt be a blessing that is power. Alam nyo, ulitin ko sa inyo mga kapatid, ang totoong makapangyarihang tao ay yung kahit anong kanyang sitwasyon, nagiging dalo yan siya ng pagpapala sa iba. Di ba? Kahit siya'y walang-wala, meron dito, walang-wala ako, pero may nagagawa siyang paraan. Di ba? Kahit walang-wala. So, power. To be a blessing to others, gusto ng Panginoon maging dalo yan tayong pagpapala. Dalo yan tayo ng pagpapala. Amen? Pag may nangangailangan, ang iniisip mo, hindi yung problema mong walang-wala ka, gumagawa ka ng paraan sa mga walang-wala din. Amen? Ganun yun, nakakagawa tayo ng paraan. Okay? That is life of grace trademark. Pag may pangangailangan ng kapatid, gumagawa ng paraan para sa kapatid. Amen? Okay. And then, verse 3, ang sabi doon, ito po yung sa pinakamaganda, I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And then, yung power, yung pinakahuli, and in thee shall all families of the earth be blessed. Amen? So nakita po natin ang mga pangakong ito, yung presence ng Panginoon kasama niya. Ang kalaban ng Diyos, ang kalaban mo, kalaban ng Diyos, ang kakampi mo, kakampi ng Diyos. Ibig sabihin nun, pagpapalain ng Panginoon ang nagpapala sa iyo at i-curse ng Panginoon ang nagka-curse sa iyo. Okay? So it means the presence of God will go with us. No? At hindi lamang pagpapalain ka ng Panginoon at maraming pagpapalain sa pamamagitan mo, pinaka-finally. Ang intention ng Panginoon for us na maging dalo yan ng pagpapala, hindi lamang tayo busugin ng Panginoon. So mga ako, remind ko lang kayo sa mga blessing na ito. Okay? So hindi tayo dapat papayag na ang mga pangako ng Panginoon ay hindi matutupad sa atin. Dahil ang Diyos is 100% tumutupad ng kanyang pangako. Pero, meron mga conditional covenant na tinatawag. May mga kondisyones ang covenant. Ang isang nawala ng covenant sa atin is the covenant of law, the Mosaic covenant. Di ba? Nung nagkaroon po ng panibagong covenant, the covenant of grace, wala na ho yung covenant of law. Di ba? Okay. And then, ano pa yung covenant? Later on, depende po yun sa mga sitwasyon. Okay? So, hindi po lahat ng covenant, meron po, pinaliwanag ko last time, merong decree na kahit anong mangyari, yung pagkaligtasan po natin, kahit magpabali-baliktad man tayo, yung kaligtasan po natin is a decree. Hindi pwedeng hindi ka pupunta ng langit kung ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Kahit anong mangyari sa buhay mo. Kung totoo kang born again, you will go to heaven one day. That is a decree ng Panginoon. Okay? So, yun po yung commitment natin kay God. Ano man ang mangyari sa atin, kasama tayo ng Panginoon. Ang gusto kong bigyan din, mga kapatid, is how to claim all this blessing ng Panginoon. Bakit ang Amerika ay naging the most powerful country but now no more? Pero ang Amerika ay, alam nila yon na sila daw ay sinasabi hindi na sila powerful pero matindi pa rin ang kanilang mga armaments, matindi pa rin sila pagdating sa digmaan. Di ba? Pero pagdating po sa mga kautangan, ayon sa aking pong nababalita, grabe po ang kanilang mga liabilities. Ang kanilang mga pinambabayad sa mga sweldo nila, sa mga tao, sa mga insurances, sa kanilang mga pensions ay mga utang din. Wow, ang bigat. No? Yun po yung kinuwento ng isa nag-reveal ko ano po ang katatayo ng Amerika financially and economically. Pero bakit po nangyayari po yun? Bakit po merong sometimes nasa taas ka, nasa baba ka? Di ba? Okay, kasi meron pong demand ang Panginoon sa atin ng faithfulness din, which is conditional. Ano po, gusto ko mag-focus dito ng konti, ano po ang demand ng Panginoon sa atin? Sa faithfulness. Tatlong bagay po gusto kong mag-zero in tayo dito. To remind us again of our responsibility to the Lord. His responsibility is to prosper us. Diba? Binigyan tayo ng Holy Spirit para matupad lahat. Yung ating commitment sa Kanya, ito po yun. Unang-una, sa relationship po ng husband and wife, maliwanag po, ang isa pong verse sa Bible, okay, na tayo po ay Kanyang bride, is yung 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, the word be is united with Christ. So we are united with Christ like husband and wife.
that is a term for marriage. The 2 Corinthians 5:17 thing is about a relationship of husband and wife. Okay? So yun po yung, huwag niyo kakalimutan yan. We are one with Christ. Okay? Kaya makikita po natin doon, yung kanyang mga pangako ng blessing and prosperity, mas malalim po sa New Testament kung titingnan po natin. Hindi po lamang eternity ang pinag-uusapan, dito pa lamang sa lupa. Why? Kasi pag sinabi po natin we are one with Christ in 2 Corinthians 5:17, okay, tayo nakipagkaisa kay Kristo, ibig sabihin noon, nagkaroon tayong tinatawag na conjugal sharing. Kung anong meron si Christ, atin. We are one with Christ now. Diba? So yung idea po nito, malalim po ito. Yung pagiging bago po natin, kaysa tayo ni Kristo, we are all entitled with what Christ has. We are co-owners of what Christ has. We are co-owners of all His possessions, of all His prosperity. So the blessing of prosperity has no limit for us Christians because the possession of Christ and the prosperity of Christ, the resources of Christ is infinite. Therefore, we are not limited of how we can be the sharers of what Christ has. We are only limited by our faith. We are limited by our faithfulness. We are limited by our commitment. Hanggang doon lang po yan. Gaano ka ka-committed sa relationship mo, doon may enjoy as a co-sharer of what Christ has. Okay? Di pa ba meron tayong mga prenuptial? Dahil yung resources ng lalaki o ng babae, ayaw i-share, ayaw maging conjugal. Hindi po yan biblical kung tutuusin lang. Okay? Kaya po ito nangyayari kasi meron mga insecurities na nangyayari, baka mamaya maghiwalay sa dulo. O baka mamaya mawaldas ang kayamanan o ma-divert ang kayamanan. Di ba? Kaya po may prenuptial. Sino pong kilala niyo nagpa-prenuptial na prominent? Si ano lang naman? Si Escudero at saka si Evangelista. Pero marami po akong naririnig ng mga prenuptials. Okay? So lagi pong depende yan. I am not judging directly na ang prenuptial ay pangit. I am not saying that. Merong sometimes it is necessary in a given circumstance, di ba? Through the parents, mga bagay na mga maraming bagay. Pero pagdating kay Kristo, wala hong prenuptial yan. Kung anong meron si Kristo, iyo yan. Di mo lang alam, hindi na ituro sa'yo, kaya ang focus ng 2 Corinthians 5:17 ay pagbabagong buhay lang. Yes, we are co-sharers with Christ, holiness and purity, yes, but that's not just limited by that. We are not limited only by Christ's personality. We are limited. We are not limited. We are entitled of His authority, of His power. Kaya kung naintindihan niya yan, grabe. Ang angas ng dating natin kay Satanas at sa mga demonyo. Di ba? Huwag lang sa lupa kasi kasabi napakayabang naman ng mga to. Naman pinagsasabi ng mga to, mga ganun akat ng mga to. Pero sa totoong buhay, ganun po talaga tayo. Pag dumaan ka sa sementeryo, isipin mo, lahat ng demonyo nandyan, takot sa'yo, dadaan ka. Eh, problema, ikaw ang takot eh. Kasi hindi mo alam ang authority mo. Di ba? Naalala ko, nag-sharing kami ni June nung nakaraang Sunday. Doon daw sa barko, meron daw doong, yung pinatulog siya sa kwarto kasi para ma-witness niya yung sinasarado yung pinto, binubuksan yung pinto. Sabi niya, Pastor, kung mahina-hina ka talaga, matatakot ka rin. Yung kasama ko sa kwarto, nanginginig. Kasi may espiritu, totoo talaga espiritu. Totoo yun eh, pero kung hindi mo alam ang authority mo, matatakot ka talaga. Di ba? Pero kung alam mo authority mo, di ba? Silang takot sa iyo kung tutuusin lang. Naniniwala po ba kayo doon? Ha? Naniniwala kang takot sila sa iyo? Pakita sa kamay, naniniwala ka? So hindi ka takot dumaan sa sementeryo? Ha? E paano ka matatakot sa sementeryo? Modern na sementeryo ngayon, ang gaganda no? Heritage. Paano ka matatakot dyan? Pero doon sa probinsya, mga sementeryo doon, yung dilim, nakakatakot doon kung tutuusin. Okay? So yun pong ini-imagine ko, pag ako po na isang liblib na lugar, ang iniisip ko, I'm being escorted by the angels of heaven. Kaya hindi ako takot. I am co-sharer of God's authority. In the name of Jesus, tumabi kayo dyan, dadaan ng anak ng Diyos. Kine-claim ko po yan wherever I go. Sa mga lugar na sinasabi nakakatakot, magdideclare po, I am here, I am a child of God. I am a prince of the kingdom of the Most High God. Actually, sila takot sa Yeah. So, hindi kayo... Pag alam mo yun, hindi ka talaga takot. Pero kung alam mo lang yung dito at hindi by heart, totoo kaya yan?
Tutuloy ako. Diba? So, ngayon, kung alam mong mayaman ka sa Panginoon at ikaw ay co-share ng kanyang resources, hello? Diba? I-claim mo dapat yun kasi hindi naman automatic mangyayari yan eh. Ngayon, paano mo i-claim yan? 3 bagay. 3 bagay para i-claim mo yan. Number 1, ine-expect ng Panginoon sa relationship as husband and wife, yung intimacy. O meron mga tao na meron silang intimate friends, kahit kasal na sila, pero God is expecting us bilang mga bride niya na the most intimate relationship that you will have on the planet Earth is with Him. Among human, yes, with your wife, but on top of everything, we are to pursue intimacy. That's why in this congregation, being aware of this reality, being aware of the truth that we are the bride, we are to be intimate with Him. Kaya sa ating pong covenant, number 1, we are into the pursuit of intimacy with Christ. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo magpapamember sa covenant pag hindi kayo nagpupursue ng intimacy. That is breaking the covenant. That is betrayal to the covenant. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Maging close tayo sa Kanya. Nakuha niyo? Kaya kung meron kang pinaka-pursue dito sa buhay na ito, tandaan niyo po, as a member of the life of grace, covenant, you are in the pursuit of intimacy with Christ. At hindi yan pwede mangyaring intimate ka sa Panginoon na hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagmemorya ng Biblia, at hindi ka nagpa-fasting. Para maabot mo yung intimacy, dapat seryoso ka, gigising ka ng umaga, paulit-ulit ako dyan. Hindi tayo pwede maging intimate sa Kanya na ini-ignore mo yung Bible mo. Hindi po pwede mo yun. Dahil kung pwede ka maging intimate na walang Bible, anong saysay ng Bible? Walang paraan para maging intimate ka. Oo, nakikinig kayo ng mga podcast, nakikinig kayo ng maraming bagay, nakikinig kayo ng music, pero walang replacement ang Word of God na direct na binabasa mo. Amen? So I am very strong about that principle in my life. I need the Word of God. Eh, kumusta inyo pagbasa ng Biblia? May have your eyes on me as a pastor? Kumusta inyo pagbasa ng Biblia, mga kapatid? Priority ba niyo yan? O okay lang sa inyong umalis kayo ng umaga na hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hindi ka nagme-meditate? You don't spend time with God? You're in a covenant. And Christ expecting you to be intimate with Him more than anything else. You know why? Number 2, we are in a vow of sanctity. Ibig sabihin nun, mga kapatid, bilang isang may asawa, sumusumpa ka na magtatapat ka sa asawa mo, na sa isip at sa puso mo, wala nang ibang babae o wala nang ibang lalaking iisipin ka, kundi siya lang. May I have your eyes on me here, ladies and gentlemen, especially the laymen. Dapat wala kang ibang iniisip sa utak mo na babae na gusto mong makasama sa buhay mo, kundi asawa mo lang simula nung ikasal ka and even before that. At kahit anong problema niyo mag-asawa, hindi yung, sana siya na lang, sana ito lang napangasawa ko. Pag may problema kayo, tatawag ka pa sa isang dati mong karelasyon, lalo ka nang nagkaletse-letse. Di ba? Kapag may problema ka sa asawa mo, lalo ka magiging maingat sa labas. Hindi yung gagawin mong dahilan na, may problema ako eh, makausap ko nga yung dati kong ano. Di ba? So yun po yun. Pag sinabi natin, we are in a vow of sanctity, mga kapatid. Number 1. In 1 Samuel chapter 1 verse 8, okay. Anong relationship nito sa sasabihin ko? Nabasa niyo ba yan? Then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am I not better to thee than 10 sons? Ano yung sabihin nun? Nalulungkot si Hannah dahil hindi niya mabigyan ng anak si Elkanah. Kaya siya laging malungkot. Kasi noong unang panahon, mga kapatid, pag hindi mo mabigyan ng anak ang asawa mo, unang-una sa lipunan, disgraced ka kasi wala kang anak, barren ang tawag. Nung una, hinahamak po ang mga walang anak. Di ba? At nung unang panahon po, hinahanga ng maraming anak. Ngayon, hindi na ho ganun ang usapan. Ilan ang anak mo? 4. Uy, akala ko 8. 4 yung nasa bahay. Pinakampo naman yung iba. Di ba? So, hindi ko nakakatuwa ngayon. Pero ang sabi po, kaya kung gusto i-point out sa inyo, ito po, yun ang point. Si Elkanah po ay isang righteous man.
Kaya kita pinakasalan unang-una sa lahat. Hindi dahil sa naghahanap ako ng anak. Yes, of course, gusto ko may anak ako. Pero number one, ikaw yung gusto ko. Okay? Dapat, ang kasiyahan mo ako din. Mas better pa ba ang 10 anak kaysa sa akin? Hindi ba mas better pa ako kaysa 10 anak? Ano bang mahalaga sa buhay natin? Anak? Pera? Bahay? Kotse? O yung relation natin? Ang Panginoon ganon. Pag merong bagay kang ilulungkot, insulto sa Diyos yun. Kasi wala ka nito, wala ka yan, di mo nakuha ito, di mo nakuha yan. We are in a relationship with Christ. Nang gusto ng Panginoon, nantunin na kasiyahan mo siya lang. Kaya kung siya lang kasiyahan mo, He is more than enough. Na kahit anong bagay na wala ka, you are deprived of this, deprived of that, wala ka nito, wala ka yan, iniwan ka nito, iniwan ka yan. You have Christ. Sasabihin ng Panginoon, ano, bakit ka ba nalulungkot? Hindi ba sapat na ako sa'yo? Di ba? Insulto naman sa akin yan, nalungkot-lungkot mo kasi wala ka yan, wala ka nito. Di ba? Hindi ka ganito, hindi ka ganon. So, insulto po sa Panginoon. We are, okay? Yung faithfulness natin sa ating kabanalan, sa isip at sa puso, gusto ng Panginoon siya lang kaligayahan mo, walang iba. Pag merong iba nagpapasaya sa'yo, higit kaysa sa Kanya, that is idolatry, unfaithfulness, and adultery. And you are to celebrate your relationship with Christ every day of your life. Sineselebrate mo siya, Lord, I thank you. I thank you for your love. I thank you that I'm in a relationship with you. I thank you for your presence more than anything else. Lord, I thank you, I thank you, I thank you. Wow. Celebrate Jesus every day because we are in a love relationship. We are in a covenant with Jesus. Amen. Do you do that? You do it every day. Celebrate Jesus. When you wake up in the morning, gigising, Lord, we celebrate Jesus. I'm in love with Jesus. Jesus loves me. To claim all the promises of Christ, we are to pursue intimacy. We are to pursue our sanctity every day, in heart and in mind, Christ alone. Christ alone. Amen? Wow. And then lastly, 1 John 3:16, mga kapatid. Ito na po yung pag-claim ng blessing. 1 John 3:16. Ang sabi ng Panginoon, nag-alay ako ng buhay sa'yo as a token of my faithfulness and commitment and love. Ialay mo din ang buhay mo sa akin sa pamamagitan ng pag-aalay mo ng buhay mo sa mga kapatid mo. Kaya may church covenant kung tawagin tayo. Hindi kumpleto yung Kristiyano ka, saan mo gusto, minsan sa Victory, minsan sa CCF, minsan kung saan-saan ka. Hello, dapat may church ka na doon mo inialay ang buhay mo as a token of your love for Jesus Christ. And you are claiming all His promises, posterity, prosperity, prestige, and everything. Package po yan. Kapag nabuhay kayo sa tatlong yan. Kaya ang buhay po natin mga kapatid, reminding you, everyone here, oo, busy ka, nag-aaral ka, naghahanap buhay ko, ang dami mong ginagawa. Focus on these 3 things. I'm in the pursuit of intimacy with God as my lover. He is my groom. I am the bride as individual. And I am under a vow of sanctity in heart and mind, Christ alone. Siya ang tunay kong kasiyahan. Kaya mga kapatid, kung si Kristo talaga ang tunay mong kasiyahan, wala naman tunay magpapalungkot sa'yo, kasalanan lang. Totoo yan. Ang sarap mabuhay na si Kristo lang talaga ang kaligayahan mo kasi permanente siya, hindi kanya bibiguin eh. And then lastly po, ialay natin ang buhay natin sa paglilingkod sa mga kapatid. Okay? Alam niyo po ba ang sinabi ng Panginoon? John chapter 13, na kanyang iniwan, when He initiated the covenant, love one another as I have loved you. Okay? So, hindi po pwedeng wala kang church at hindi ka committed na nag-aalay ng buhay mo sa church. Nandito tayo, unang-una, hindi para paglingkuran. Para ialay mo yung buhay mo dito sa kongregasyong ito. Lagi niyong tingnan ang mga mukha ng mga kapatid natin. Na pagpipray niyo ba yan sila madalas? Siya po yung pinagkalaya natin ng buhay kaya tayo nandito. Bilang isang pastor, gusto ko pinagpipray ko talaga kayo araw-araw. At sinisikap ko pong gawin yan, pati mga anak niyo, sinasama ko po yan. Dahil I lay down my life for the brethren. Amen? Okay, finally, mga kapatid, I will share with you yung faithfulness. Meron kasi dito akong sa book ng martyrdom sa Christianity. There was one time na nire-review ko, okay, naiyak doon sa kwento nitong sa history. Ito po ay nakalagay sa
Ang kwento nitong babaeng ito ay nasa church history namin sa seminary. Kasi kasama po sa seminary, sa Bible school, ang subject na church history. Pinag-aaralan po doon yung mga martyrdoms. No? Sino po ba ang unang-unang Christ martyr na faithful to the end? Pag sinabi natin the first Christian martyr, sino po yun? Sino? Pakilakas. Stephen. Kala ko si Martin Luther eh. Si Stephen. Di ba? So, ano po ang nakita natin kay Stephen? Standing ovation po. Nagkaroon po ng pagtayo si Christ sa langit. Di ba? Bilang pagsaludo sa... Nakita niyo po, no? habang siya binabato, tingnan niyo po, yung habang binabato, pinapatay, ang tingin ng mga kapatid na Kristiyano, kawawa naman si Stephen. Di ba? Pero sa kabilang view, wow, standing ovation. Di ba? Si Christ. No? So may pag may namamatay na Christian, lagi niyo pong isipin, ano ang tingin ng langit doon sa namatay? Kawawa naman si pastor, pinagbabaril pala ng ISIS. Di ba? Habang pinagbabaril ng mga ISIS si pastor, ano kaya nang nangyayari sa langit, no? The same thing, hopefully. Okay? According to the record, from the time of Christianity, sa record lang po, umaabot ng 5,000 Christian martyrs po yung sa record mahigit na namatay ng martyrs na kinain ng leon. Yun po yung na-record lamang panahon po ng Romans. Nagbanggit po ako ditong minsan, yung upang pagtibayin nila ang faithfulness. Nakatingin po sila hindi sa earthly things, kundi sa heaven. Okay? So, in the Old Testament, the same thing in the New Testament. Ang isa pong kinuwento ko sa inyo, dalawang kwento niyan, doon po sa Book of Revelation, yung Church of Pergamo, meron po doon binanggit na martyrdom si Antipas. Natatandaan niyo po? Oo. Si Antipas po, kung inyo titinan po sa internet, namatay po yan. Ang sabi po doon, tinanggal, dalawang version, tinanggal po yung lamang loob ng baka kasi they were into a bull worship, Baal worship. Tinanggal po yung laman ng baka, nilagay po si Antipas sa loob at inihaw. Yun po yung isa. Ang isa pong version naman ay meron pong yung made of bronze na baka, nilagay po siya doon at inihaw din po siya doon. Okay? Yun po yung palabas doon. I-deny lamang si Christ. Di ba? Hindi niya dinay si Christ. Kaya po siya na-execute, si Antipas, na nakalagay sa Book of Revelation. Para ilagay ang pangalan ni Antipas sa Book of Revelation, ibig sabihin matindi ang kanyang pinagdaanan. Okay? Pero meron pong, ang dami pong mga matitindi na pinagdaanan. Nang isa pong aking ikikwento sa inyo finally, and I would like to end with this about challenge. How faithful ikaw at hanggang saan mo kayang panindigan ang faithfulness mo. Okay? So ito mga ito up to the point of death. Kasi ganito po yan, no? Yung word na ialay natin ang buhay natin, katulad ng pag-aalay ni Kristo, may nagtanong sa akin, yan ba'y literal? Kung titinan po natin si Kristo, literal na nag-alay ng kanyang buhay na matay, literal. At ang dami mga Kristiyano sa Bible na literal, na nag-alay din ng kanilang buhay kay Kristo na namatay. Kung kinakailangan ng literal, iaalay mo yung buhay mo, dapat kaya mong panindigan yan. Your faithfulness with your groom. Bakit? Una siyang namatay para sa iyo eh. Una siyang naging martyr para sa iyo. Kaya ang ina-expect ng Panginoon, kung kinakailangan kang mamatay din para sa Kanya, total, that is predestined para sa akin. Mamatay ka para sa Kanya in a martyrdom situation. Ito pong babaeng ito, si Perpetua, age 22. Ito po yung nasa book ng church history. Siya po ay nakapag-asawa at ang unang anak na baby pa lang, siya po yung na-convert. At nung siya na-convert nung time na yon, panahon ni Emperor Nero o Domitia, magkasunod po yun eh, sa Rome, 2nd century AD. Okay? Itong si Perpetua, inaresto dahil na-convert. Doon po siya binaptize sa loob ng bilangguan kasi yung kanyang mentor, habang siya dinidisciple, nahuli din. So doon siya binaptize. Meron siyang baby, pinuntasan na kanyang mga magulang, royal blood po sila eh. I-deny mo na si Christ. Kawawa naman yung baby mo kasi silang mo lang. Tapos ang bata-bata mo pa. Ang sabi niya sa kanyang tatay, nakita mo tatay yung flower base na yon? Base? May iba bang tawag ka dyan? Wala. Ganon din ako. Bilang isang Kristiyano, hindi mo na ako pwedeng baguhin. At hindi ko pwedeng itatwa ang pagiging Kristiyano ko. Age 22 po yun.
Okay? Yung kanyang baby, binigyan siya ng pagkakataon na isama sa kanya sa kulungan bago siya i-execute. Okay, dumating na po yung time ng execution. Ang sabi po doon sa nakapanood sa kanya na nakasulat po, na hindi ko na po kinuwento yung kanyang senaryo, kasi mahaba po yun kung i-recite ko po sa inyo. Kaya po ako naiyak doon kasi po ang kanyang picture ay ganito. Ang sabi po sa mga nanonood sa kanya habang siya nagmamarcha, papunta sa arena upang kainin ng mga hayop na gutom, naglalakad daw siya para siyang ikakasal. Na ang kanyang mata ay glowing, ang kanyang mukha ay radiant, na para siyang ikakasal na imimit niya ang kanyang groom. Kaya ko po sinama po sa kwentong ito. Dahil ang ating pong topic is the commitment of the groom, the faithfulness of the groom to his bride. Ngayon, ang ina-expect po sa atin ng ating faithfulness din. Okay. Ito po yung nasa church history. Nung sila po yung in-execute na, maaring yung mga hayop po ay busog, hindi po sila kinain ng hayop. Hindi po natuloy yun. Ang ginawa po yung gladiator, sila po yung pinagsasaksak na lang sa gitna po ng arena. At dahil yung pong sumaksak na gladiator sa kanila ay bagito, sabi doon ay novice ang word na ginamit. Nanginginig pa, hindi masyadong napuruhan itong babaeng ito. Kasama po ang kanyang katulong na in-execute din. Pero siya po ay buhay pa nung time na yon. Ang ginawa po ni Perpetua, tinulungan niya po yung gladiator upang itusok yung pong kanyang ang tawag doon? Sword. At kanya pong tinulungan, hinawakan ng kamay, sinaksak sa kanyang lalamunan. Ganon po siya namatay. Sa kanyang willingness to meet the groom waiting for her. At alam niyo po ang kanyang last word. Okay? Bago po siya umalis doon, ang kanyang last word, be steadfast. Sabi niya po sa kanyang mga naiwan, no? Na kanyang isinil. Be steadfast and love one another. Be steadfast and love one another. Yun po yung sinabi din ng Panginoon. Love one another. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng covenant. Kaya po natin tumayo, mga kapatid.